Magandang gabi, kaibigan. Halika, sumandal ka muna at iwanan ang ingay ng mundo sa labas. Alam mo, may mga kwentong parang mainit na yakap sa isang maulan na gabi. Simple lang, pero tumatagos hanggang sa buto. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng salita. Tungkol sa paghihintay at sa isang pagkakaibigang hindi matatawaran. Huwag kang mag-alala. Kahit may kaunting lungkot, puno naman ito ng pag-asa at kapayapaan. Huminga ka ng malalim. At sa iyong pagbuga, ilabas mo ang lahat ng pagod. Hayaan mong dalhin ka ng iyong imahinasyon sa isang lugar na pamilyar sa ating puso. Handa ka na bang maglakbay? Dahan-dahang humuhupa ang init sa isang munting baryo sa probinsya. Ang langit ay nagiging kulay lila at kahel, parang isang malaking kumot na dahan-dahang itinatabing sa mundo. Ramdam mo ang lamig ng hangin na yumayakap sa mga dahon ng saging sa gilid ng daan. Swish, swish. Amoy lupa at amoy ng usok mula sa mga kusina ng kapitbahay. Sa isang maliit na kubo, naroon ang isang matandang guro, si Maestro. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba. Ang kaniyang paghinga ay banayad at sabay sa ritmo ng gabi. Tahimik siya, nagmamasid sa kawalan, handang ibahagi ang isang alaalang nakaukit sa puso ng kaniyang bayan. Payapa ang lahat. Dahan-dahang humuhupa ang init ng maghapon sa ating munting baryo. Masdan ninyo ang langit. Ang kaninang matapang na sikat ng araw ay nagiging malambot na kahil na ngayon. Unti-unti, humahalo ang kulay lila sa mga ulap. Parang isang malaking kumot na dahan-dahang itinatakip sa mundo upang patulugin ito. Madarama ninyo ang pagbabago ng hangin. Kung kanina ay mainit at maalinsangan, ngayon ay may kasama na itong lamig. Isang lamig na yumayakap sa balat. Tumatagos ito sa manipis na dingding ng mga bahay kubo. Ang mga dahon ng saging sa gilid ng daan ay dahan-dahang kumakaway. Swish! Swish! Ang tunog nila ay parang paghili ng kalikasan. Narito ako ngayon, nakaupo sa aking lumang tumba-tumba. Tawagin ninyo akong Maestro. Ang tawag sa akin ng karamihan dito, hindi dahil marami akong alam, kundi dahil matagal na akong nagmamasid. Ang aking mga mata ay malabo na, ngunit malinaw pa rin ang aking nakikita sa puso ng mga tao. Ang aking boses ay garalgal na rin, paus na, tulad ng isang lumang radyo na minsan ay nawawala ang signal. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang kwentong ito ay hindi kailangang isigaw. Ito ay kwentong ibinubulong lamang. Ibinubulong kasabay ng ihip ng hangin sa mga kawayan. Pakinggan ninyo ang paligid. Tahimik na ang kalsada. Wala na ang ingay ng mga bata na naghahabulan kanina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig. Kri-kri, kri-kri. Walang humpay nilang inaawit ang kanta ng gabi. Mula sa malayo, maririnig din ang kokak ng mga palaka sa palayan. Tila nagtatawagan sila. At kung minsan, maririnig ang kaluskos ng mga tuyong dahon na nilalakaran ng hangin. Ito ang musika ng ating baryo kapag sumasapit ang dilim, payapa, banayad. Walang nagmamadali. Sa ganitong mga oras, naaalala ko ang isang tao. Tingnan natin ang dulo ng makitid na daan ng lupa. Doon sa may liko, kung saan may matandang puno ng akasya. Sa ilalim ng lilim nito, may isang maliit na bahay. Ang bubong ay yari sa nipa na medyo maitim na dahil sa luma. Ang mga dingding ay sawali na may mga butas na ng panahon. Doon nakatira si Lolo Tasio. Kilala ninyo ba siya? Marahil ay nakita na ninyo siya, ngunit hindi ninyo napansin. Siya yung matandang laging nakaupo sa may hagdanan ng kanyang bahay tuwing dapit hapon. Nakasuot siya ng kupas na kamisa de chino. Ang kulay nito ay puti na naging manilaw-nilaw na. Ang kanyang salawal ay maluwag at tila laging nahuhulog. Ang kanyang mga paa ay nakatapak lamang sa lupa. Ang balat niya ay kulubot na. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay parang mapa ng isang mahabang paglalakbay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang.
Tanda ng ilang dekadang paghawak sa araro at itak. Si Lolo Tasyo ay hindi madaldal. Sa katunayan, bibihira siyang magsalita. Kung babatiin mo siya ng magandang hapon po, tatango lang siya. Minsan, pipilitin niyang ngumiti. Ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, malalim ang mga ito. Kulay kape na medyo malabo na. Kung tititigan mo ito ng matagal, para kang tumitingin sa isang balon na tuyo. Walang tubig, ngunit puno ng lalim. Bakit ko siya ikinukwento sa inyo? Wala naman siyang ginawang dakila. Hindi siya naging kapitan ng barangay. Hindi siya yumaman. Hindi siya nakapagpatayo ng malaking bahay na bato. Si Lolo Tasyo ay isang simpleng tao lamang. Isang magsasaka, isang ama, isang kapitbahay. Ngunit sa kanyang katahimikan, nakatago ang isang bigat. Isang bigat na hindi niya kailanman idinaing sa iba. Alam ninyo, sa ating buhay, may mga taong sadyang tahimik lang na napupudpod. Parang kandila na dahan-dahang naubos sa isang sulok. Walang nakakapansin sa liwanag nila hanggang sa mawala na ito. Ganito si Lolo Tasyo. Ang buhay ay hindi naging mabait sa kanya. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw sa langit para magtanong kung bakit. Tinanggap niya ang lahat ng nakayuko. Tinanggap niya ang lahat ng walang imik. Masdan ninyo siya ngayon sa ating gunita. Nakaupo siya sa kanyang papag na kawayan. Ang papag na iyon ay makintab na dahil sa tagal ng pagkakagamit. Hawak niya ang isang lumang tabo na may lamang kape. Ang usok ng kape ay umiikot-ikot pa itaas. Sumasayaw kasabay ng usok ng kanyang sigarilyo. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kawalan. Ano kaya ang iniisip niya? Iniisip kaya niya ang bukas? O baka naman, binabalikan niya ang kahapon? Ang baryo natin ay puno ng mga kwento. May kwento ng tagumpay. May kwento ng kasiyahan tuwing piyesta. Ngunit ang kwento ni Lolo Tasyo ay iba. Ito ay kwento ng pagtanggap. Ito ay kwento ng isang pusong napagod, ngunit patuloy na tumibok. Sa oras na ito, ang mga ilaw dagitab sa mga kapitbahay ay nagsisimula ng sumindi. Isa-isa. Click. Click. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang liwanag nila ay madilaw at mainit. Mula sa bintana ni Aling Nena, naaamoy ko ang pritong tuyo. Ang amoy ay matapang at nakakagutom. Mula naman sa bahay ni Mang Karyo, naririnig ko ang tunog ng radyo. May tumutugtog na kundiman. Ang lungkot ng kanta ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ngunit sa bahay ni Lolo Tasyo, madilim pa rin. Wala siyang kuryente. Ang gamit niya ay isang lumang lampara. Sisindihan niya ito mamaya kapag ang dilim ay tuluyan ng kumain sa liwanag. Sa ngayon, gusto niya muna ang dilim. Gusto niya ang dahan-dahang pagkawala ng liwanag. Marahil, sa dilim, mas malinaw niyang nakita ang mga alaala. Naaalala ko noong bata pa kami. Ang baryo na ito ay gubat pa halos. Ang mga puno ay matatayog at mayabong. Si Lolo Tasyo ay malakas noon. Ang kanyang katawan ay matipuno. Ang kanyang tawa ay malakas. Kayang-kaya niyang buhatin ang 2 sako ng palay ng sabay. Siya ang laging nauna sa bayanihan. Kapag may itatayong bahay, nandoon siya. Kapag may aayusin na tulay, nandoon siya. Wala siyang hinihinging kapalit. Isang baso ng tubig at kaunting ng ngiti. Sapat na sa kanya. Ngayon, ang likod niya ay hukot na. Ang kanyang lakad ay mabagal at painod-inod. Shad. Shad. Tunog ng kanyang tsinelas na hinihila sa lupa. Ang lakas niya ay kinuha na ng panahon at ng hirap. Kinuha ng mga tao ng pagbubungkal sa lupa na hindi naman kanya. Kinuha ng mga bagyo na sumira sa kanyang mga pananim. Kinuha ng mga araw na wala silang maisaing. Huminga kayo ng malalim. Langhapin ninyo ang hangin ng gabi. Amoy lupa. Amoy damo. Amoy ng nasusunog na dayami sa bukid. Ito ang amoy ng ating pinagmulan. Ito ang amoy ng buhay ni Lolo Tasyo. Huwag mo kayong mainip. Ang kwentong ito
ay hindi para sa mga nagmamadali. Ang kwentong ito ay para sa mga gustong magpahinga, para sa mga gustong umintindi. Dahan-dahan lang tayo. Ang gabi ay mahaba. Ang buwan ay nagsisimula pa lamang sumilip sa likod ng bundok. Ang kanyang liwanag ay maputla. Nagbibigay ito ng pilak na kinang sa mga dahon. Tingnan ninyo ulit si Lolo Tasyo. May gumalaw sa kanyang paanan. Isang aso. Aso ba yun? Oo, isang aso. Payat. Kulay puti na may mantsang itim sa tainga. Nakahiga ito sa paanan ng matanda. Ang ulo ng aso ay nakapatong sa tsinelas ni Lolo Tasyo. Ito ang kanyang tanging kasama. Sa lawak ng mundo, sa dami ng tao, ang asong ito lamang ang laging nasa tabi niya. Hindi ito umaalis. Kahit walang pagkain, kahit tumutulo ang bubong, nandoon lang ito. Tahimik ding nagbabantay. May mga pagkakataon na nakikita kong hinihimas ni Lolo Tasyo ang ulo ng aso. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng kaunti habang dumadampi sa balahibo ng hayop. Mababakas mo sa galaw ng kanyang kamay ang pagmamahal. At mababakas mo rin ang takot. Takot na baka pati ang asong ito ay mawala rin. Takot na baka pati ito ay iwan siya. Kasi, alam ninyo, si Lolo Tasyo ay hindi naman laging nag-iisa. Dati, puno ang bahay niya. Dati, may tinig ng babae na nagluluto sa kusina. Dati, may ingay ng batang naglalaro sa silong. Dati, may pangarap na lumilipad sa loob ng munting kubo na iyon. Ngunit ang buhay, minsan, ay parang hangin. Hinihipan nito ang lahat palayo, isa-isa, hanggang sa ang matira na lang ay ikaw at ang alikabok. Ang simoy ng hangin ngayon ay mas malamig na. Humihiwalay na ang init sa lupa. Ang hamog ay nagsisimulan ng bumaba. Patak! Patak! Minsan ay naririnig mo ang pagbagsak ng hamog sa mga yero. Ang katahimikan ay lalo pang lumalalim. Parang hinihintay ng buong baryo na magsalita si Lolo Tasyo. Ngunit hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa kawalan. Bilang isang maestro, marami akong nabasang libro. Marami akong naituro na kasaysayan. Ngunit may mga kasaysayan na hindi na isusulat sa papel. Ito ang mga kasaysayan na nakaukit sa puso ng mga simpleng tao. Ang kasaysayan ng pagtitiis. Ang kasaysayan ng pagmamahal na walang hinihintay na sukli. At higit sa lahat, ang kasaysayan ng pagpapatawad. Si Lolo Tasyo ay isang bukas na libro na walang nagbabasa. Ang kanyang mukha ay puno ng mga salita na hindi mabigkas ng bibig. Kung lalapit kayo sa kanya, mararamdaman ninyo ang isang uri ng kapayapaan. Hindi ito kapayapaan ng masaya. Ito ay kapayapaan ng pagod. Yung uri ng pagod na nagsasabing, tama na, tapos na ang laban. Kaya ngayong gabi, samahan ninyo ako. Umupo kayo ng maayos. Ipikit ninyo ng bahagya ang inyong mga mata. Hayaan ninyong dalhin kayo ng aking boses sa nakaraan. Babalikan natin ang mga araw bago naging tahimik ang bahay na iyon. Babalikan natin ang dahilan kung bakit naging ganito kalalim ang tingin ni Lolo Tasyo. Hindi ko ito ikukwento para hukuman ng sino man. Wala tayong karapatang humusga. Hindi natin suot ang kanilang sapatos. Hindi natin pasan ang kanilang krus. Ikukwento ko ito dahil kailangan nating malaman. Kailangan nating malaman na sa likod ng bawat tahimik na tao ay may bagyong dumaan. May bagyong sumira at may bagyong nag-iwan ng bakas. Ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa atin. Ang mga bituin ay nagniningning na sa itim na langit. Ang buwan ay nakangiti na. Ang mga paniki ay lumilipad na mula sa kanilang mga lungga. Ang mundo ay handa ng matulog. Handa na rin ba kayong makinig? Makinig kayo sa hangin. Makinig kayo sa krikri ng mga kuliglig. At higit sa lahat, makinig kayo sa katahimikan. Dahil sa katahimikan na iyon, doon nagsisimula ang ating kwento. Ang kwento ng isang amang nagmahal. Ang kwento ng isang anak na nawala. At ang kwento ng isang paghihintay na walang katapusan. Ito ang kwento ni Lolo Tasyo. At ito rin ang kwento ng ating baryo. Isang baryo na saksi sa mga pangarap na nabuo at mga pangarap na nawasak. Dito, sa ilalim ng parehong langit, sa ilalim ng parehong mga bituin, magsisimula tayo sa simula.
Noong ang kanyang mga mata ay may ningning pa, noong ang kanyang bahay ay hindi pa balot ng anino. Handa na ba kayo? Halina! Pumasok tayo sa kanyang alaala. Kung ating babalikan ang mga pahina ng kahapon, makikita natin ang ibang kulay ng bahay ni Lolo Tasio. Hindi ito laging balot ng lungkot. Hindi ito laging tahanan ng mga anino. May panahon na ang munting kubo ay puno ng buhay. Ang mga dingding na sawali ay saksi sa malakas na halakhak. Ang sahig na kawayan ay sanay sa mabibigat na yabag. Noon, hindi nag-iisa si Lolo Tasio. May kasama siya, isang binata. Ang kaniyang kaisa-isang anak. Matikas ang pangangatawan ng anak ni Lolo Tasio. Ang balat niya ay kasing kulay ng lupang binubungkal nila. Ang kaniyang mga braso ay matitigas. Bunga ito ng ilang taong paghawak sa araro. Kapag ngumingiti siya, parang sumisikat ang araw sa loob ng bahay. Siya ang lakas ni Lolo Tasio. Siya ang dahilan kung bakit kahit masakit ang likod ng matanda, nagagawa pa rin nitong bumangon tuwing na madaling araw. Simple lang ang kanilang buhay. Gigising sila bago pa tumilaok ang manok. Magkakape sila ng sabay sa dulang. Walang masyadong salitaan. Sapat na ang tunog ng paghigop ng mainit na kape. Sapat na ang tinginan para magkaintindihan. Alam ng anak kung kailan pagod ang ama. Alam ng ama kung kailan may gumugulo sa isip ng anak. Pagkatapos ng kape, tutungo sila sa bukid. Ang kanilang mundo ay umiikot sa panahon ng taniman at anihan. Ang amoy ng putik, ang init ng tanghali, ang lamig ng ulan. Ito ang kanilang naging kasama sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang puso ng kabataan ay sadyang mapusok. Hindi ito makukontento sa katahimikan ng bukid lamang. Darating ang panahon na ito ay titibok para sa iba. At nangyari nga ito sa anak ni Lolo Tasio. Umibig siya. Ang dalaga ay tagabayan. Anak siya ng isang pamilyang may malaking bahay na bato. Nakikita ko pa sa aking alaala ang dalagang iyon. Maputi, makinis, laging nakasuot ng barot saya na plansado at mabango. Kapag dumadaan siya, napatitigil ang mga binata sa kanilang ginagawa. Para siyang isang bulaklak na tumubo sa gitna ng mabatong daan. Sa tuwing piyesta, nakikita ko ang anak ni Lolo Tasio. Nakatingin siya sa dalaga mula sa malayo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngunit may kasama ring takot. Alam niya ang agwat nila. Ang dalaga ay nasa itaas ng hagdan ng bato. Siya ay nasa ibaba, nakatapak sa lupa. Ngunit ang pag-ibig ay walang kinikilalang hagdan. Nagkalakas loob ang binata. Nanligaw siya. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho sa bukid, naliligo siya ng maayos. Nagsusuklay siya ng buhok gamit ang kaunting pumada. Isinusuot niya ang kaniyang pinakamagandang kamisa. Kahit pagod, naglalakad siya patungo sa bayan. Dala niya ang kaniyang gitara at ang isang pusong puno ng pag-asa. Sa simula, tila masaya ang lahat. Nakikita ko silang nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga. Nakikita ko ang ngiti ng dalaga. Tila hindi mahalaga sa kanya kung ang binata ay amoy araw. Tila hindi mahalaga kung ang kamay nito ay magaspang. Ngunit ang pag-ibig sa ating mundo ay hindi laging sapat. May mga pader na mahirap gibain. At ang pader na iyon ay ang pamilya ng dalaga. Hindi ko naiisa-isahin ang mga masasakit na salita. Ayokong dumihan ang gabing ito ng mga alaalang matatalim. Sapat na sigurong sabihin na ang mundo ng mayaman ay iba sa mundo ng mahirap. Ang pamilya ng dalaga ay may mga pangarap para sa kanya. Pangarap na hindi kayang ibigay ng isang magsasaka. Gusto nila ng malaking bahay. Gusto nila ng lupain. Gusto nila ng magandang kinabukasan na siguradong hindi magugutom ang kanilang anak. Isang gabi, umuwi ang anak ni Lolo Tasio ng maaga. Hindi siya naglakad ng matikas tulad ng dati. Nakayuko siya. Ang kaniyang gitara ay nakasukbit sa likod. Ngunit parang ang bigat-bigat nito. Napabuntong hininga na lang ako nang makita ko siya. Alam ko na ang nangyari. Pagpasok niya sa kanilang kubo, naabutan niya si Lolo Tasio. Nag-aayos ito ng sirang lambat. Tiningnan ng ama ang anak. Walang sinabi ang binata. Ibinabalang niya ang gitara sa isang sulok.
Umupo siya sa sahig at isinubsob ang mukha sa kaniyang mga palad. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay bumigat. Mas mabigat pa sa sako ng bigas. Mas mabigat pa sa araro. Dahan-dahang lumapit si Lolo Tasyo. Gusto niyang yakapin ang anak. Gusto niyang sabihin na, ayos lang yan anak. Gusto niyang sabihin na, nandito naman ako. Ngunit nanatili ang kaniyang mga kamay sa gilid. Tiningnan niya ang kaniyang sariling mga palad na puro kalyaw, mga palad na walang maibigay kundi pawis at hirap. Sa isip ni Lolo Tasyo, sinisi niya ang sarili. Kasalanan ko, ang bulong ng kaniyang isip. Wala akong naipon, wala akong maipamanang lupa. Dahil sa kahirapan ko, nasasaktan ang anak ko. Ang gabi ay lumalim, walang kumain ng hapunan. Ang sinaing ay nanlamig sa palayok. Ang ilaw ng gasera ay kumurap-kurap hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nagbago ang ihip ng hangin. Ang anak ni Lolo Tasyo ay hindi na lumabas ng bahay para magtrabaho sa bukid. Nakaupo lang siya sa hagdanan, nakatingin sa malayo. Ang ningning sa kaniyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang determinasyon na may halong galit. Galit sa mundo, galit sa kapalaran. Tay, basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina pero buo. Lumingon si Lolo Tasyo mula sa pagwawalis ng bakuran. Bakit, anak? Aalis po ako. 3 salita, 3 simpleng salita. Ngunit parang kulog na yumanig sa mundo ng matanda. Tumigil ang mundo ni Lolo Tasyo. Nalaglag ang walis sa kaniyang kamay. Saan ka pupunta? Sa Maynila po. O baka sa Mindanao, sa mga malalaking plantasyon, kahit saan tay. Basta may trabaho, basta malaki ang kita. Lumapit si Lolo Tasyo. Anak, may makakain naman tayo dito. Hindi tayo mayaman, pero hindi sapat ang makakain lang tay. Medyo tumaas ang boses ng anak. Agad din siyang tumigil at huminga ng malalim. Patawad po, pero ayokong tumanda na ganito lang. Ayokong tumanda na minamaliit ng ibang tao. Babalik ako tay. Babalik ako na may dala. Babalik ako na kaya ko nang itaas ang noo ko. Hindi nakaimik si Lolo Tasyo. Ano ang isasagot niya? Paano niya pipigilan ang isang taong gustong lumipad? Kung pipigilan niya ang anak, parang inamin na rin niya na gusto niya itong manatili sa hirap. Kaya't tumango na lamang siya. Isang mabagal at masakit na tango. Ang pag-alis ay mabilis na nangyari. Nag-impake ang binata. Ilang pirasong damit sa loob ng isang tampipi. Ang kaniyang gitara ay iniwan niya. Sa inyo na po ito tay. Wala akong oras tumugtog doon, sabi niya. Hinatid ni Lolo Tasyo ang anak hanggang sa sakayan ng bus sa bayan. Ang daan ay maalikabok. Ang araw ay tirik na tirik. Ang bawat hakbang nila ay parang pabigat ng pabigat. Pagdating sa terminal, maraming tao. Maingay. Puno ng usok. Puno ng pagmamadali. Iba ito sa tahimik na baryo na nakagisnan nila. Mag-iingat ka anak, ang tanging nasabi ni Lolo Tasyo. Inabot niya ang isang maliit na supot. Nandoon ang kaunti niyang naipon. Barya-barya na binalot sa panyo. Wag na tay, kailangan niyo yan, tanggi ng anak. Kunin mo. Para may madukot ka, pilit ng ama. Isiniksik niya ito sa kamay ng anak. Ang kanilang mga kamay ay nagdampi sa huling pagkakataon. Parehong magaspang, parehong nanginginig. Sumakay na ang anak sa bus. Umupo ito sa may bintana. Tumingin siya sa ibaba, kay Lolo Tasyo. Ngumiti siya ng pilit. Isang mangiti na nagsasabing, babalik ako. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, nandoon ang lungkot ng paglisan. Umandar ang bus. Broom, broom. Bugbugan ng maitim na usok ang lumabas. Dahan-dahan itong lumayo. Lumiliit ng lumiliit hanggang sa maging tuldok na lamang sa kalsada. Naiwan si Lolo Tasyo na nakatayo sa gilid ng daan. Ang alikabok na iniwan ng bus ay dumapo sa kaniyang mukha. Pumasok sa kaniyang ilong. Napapikit siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa dibdib. Hindi ito sakit sa puso. Ito ay sakit ng pagkaulila.
Ang kaniyang bunso, ang kaniyang kaisa-isa, ay wala na. Bumalik siya sa baryo ng mag-isa. Ang paglalakad pa uwi ay tila mas mahaba kaysa kanina. Ang bawat puno na nadadaanan niya ay parang nakatingin sa kanya ng may awa. Ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit. Pagdating niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ng katahimikan. Iba ang katahimikan na ito. Dati, ang katahimikan sa bahay nila ay mapayapa. Ngayon, ang katahimikan ay malamig. Walang laman. Umupo siya sa hagdanan. Tiningnan niya ang mga gamit na naiwan ng anak. Ang tsinelas sa gilid, ang gitara sa sulok, ang pinggan sa paminggalan. Doon nagsimula ang kaniyang paghihintay. Araw-araw, pagkagising, titingin siya sa daan. Baka sakaling bumalik ang bus. Baka sakaling bumaba ang kaniyang anak. Ngunit lumipas ang mga araw. Naging mga linggo. Naging mga buwan. Walang dumating na sulat. Walang dumating na balita. Ang baryo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Ang mga kapitbahay ay nagtatanong minsan, "Tasyo, kamusta na ang anak mo?" Mabuti, ang lagi niyang sagot, "Nasa Maynila, nagtratrabaho. Babalik din yun." Ngunit sa gabi, kapag wala nang nakakarinig, kinakausap niya ang hangin. Humihingi siya ng tawad. Iniisip niya na kaya umalis ang anak ay dahil hindi niya ito kayang bigyan ng magandang buhay. Na kaya ito naglayas ay dahil sa kakulangan niya bilang ama. Ang bigat ng damdamin na ito ay dinala niya ng mag-isa. Walang mapagsabihan, walang mapaghingahan. Kinimkim niya ito sa loob ng kaniyang dibdib, parang isang batong unti-unting lumalaki. Madalas ko siyang makita noon, nakaupo sa tumba-tumba, nakatingin sa kawalan. Minsan, inaakala kong natutulog siya. Pero kapag nilapitan ko, makikita kong bukas ang kaniyang mga mata, puno ng luha na hindi tumutulo. Sa mga gabing maulan, mas lalong ramdam ang kaniyang pag-iisa. Ang patak ng ulan sa bubong ay parang mga yabag ng anak na inaasahan niyang darating. Tak, tak, tak. Mapapabangon siya. Bubuksan ang pinto, titingin sa dilim, pero wala. Walang tao. Hangin lang at ulan. Isasara niya ang pinto ng dahan-dahan, babalik sa higaan, at sa dilim ng gabi, yayakapin na lang niya ang una na dating gamit ng kaniyang anak. Amuyin ito. Umaasang nandoon pa ang amoy ng binata. Ganyan ang naging buhay ni Lolo Tasyo pagkaalis ng anak. Isang buhay na puno ng puwang. Isang buhay na kulang. Para siyang isang bahay na tinanggalan ng haligi. Nakatayo pa rin, pero anytime ay pwedeng bumigay. Ngunit, alam ninyo, ang Diyos ay hindi natutulog. Sa gitna ng kaniyang pangungulila, may isang nilalang na dumating. Hindi tao, hindi kamag-anak. Isang maliit na nilalang na magbabalik ng kaunting init sa kaniyang nanlalamig na mundo. Isang nilalang na iniwan din ng pagkakataon. Tulad niya, hayaan ninyong ikuwento ko kung paano nagtagpo ang dalawang pusong nag-iisa. Kung paano naging magkaramay ang isang matanda at ang isang aso. Sa susunod na yugto ng ating kwento, makikilala ninyo si Tagpi. Ang asong naging sandalan, ang asong naging tagapakinig, ang asong nagturo kay Lolo Tasyo na kahit sa gitna ng lungkot, may puwang pa rin para magmahal. Ngayon, ang buwan ay mas mataas na. Ang hangin ay mas presko. Humimlay muna tayo sa alaalang ito. Damhin natin ang bigat ng pagmamahal ng isang ama. At sa katahimikan ng gabi, isipin natin ang mga taong mamahal natin na nasa malayo. Dahil ang pag-alala ay isang uri din ng pagyakap. At sa bawat pagyakap ng alaala, may pusong napapanatag. Ang umaga sa baryo ay nagsisimula hindi sa ingay, kundi sa isang banayad na haplos ng liwanag. Masdan ninyo kung paano gumagapang ang sinag ng araw. Dumaraan ito sa mga siwang ng dingding na sawali. Tumatama ito sa sahig na kawayan. Ang mga alikabok na lumilipad sa hangin ay nagmimistulang maliliit na ginto na sumasayaw. Sa ganitong oras, gising na si Lolo Tasyo. Nakaupo na siya sa kaniyang papag. Hawak ang kaniyang tasa ng kape.
Ngunit may kakaiba sa umagang ito. Hindi na siya nag-iisa. Sa kaniyang paanan, may isang bolang balahibo na nakarolyong mahimbing. Humihinga ito ng malalim. Ang tiyan nito ay dahan-dahang umaakyat at bumababa. Ito, si Tagpi, ang asong iniwan ng kaniyang anak. Dati, si Tagpi ay isa lamang aso sa bakuran. Tagatahol kapag may dumarating, tagakain ng mga tira-tira. Ngunit nang umalis ang anak ni Lolo Tasio, nagbago ang lahat. Ang aso ay pumasok sa loob ng bahay. At higit sa lahat, pumasok ito sa loob ng puso ng matanda. Gumagalaw si Tagpi, nag-iinat. Ang kaniyang mga paa ay umuunat na parang nag-aabot ng isang bagay sa hangin. Dumilat ang kaniyang mga mata. Itim, bilog, puno ng inosenteng pagtatanong. Tumingala siya kay Lolo Tasio. Gising ka na pala, bunso. Ang bati ng matanda. Bunso. Iyan na ang tawag niya kay Tagpi ngayon. Isang salita na puno ng bigat. Isang salita na dati ay para lamang sa kaniyang anak na tao. Ngayon, inilipat niya ang titulong ito sa isang aso. Hindi dahil pinalitan niya ang anak niya, kundi dahil kailangan niya ng mapagbubuhusan ng pagmamahal na naipon sa kaniyang dibdib. Tumayo si Lolo Tasio. Mabagal. Ang kaniyang mga tuhod ay tumutunog ng bahagya. Krek. Sumunod agad si Tagpi. Ang kuko ng aso ay tumatama sa kawayan. Klik-klak. Klik-klak. Bawat hakbang ng matanda, may kasabay na hakbang ng aso. Para silang anino ng isa't isa. Pumunta sila sa kusina. Kumuha si Lolo Tasio ng isang supot ng pandesal. Mainit pa ito. Malambot. Ang amoy ng tinapay ay humalo sa amoy ng kape. Ito ang amoy ng simpleng umaga. Kumuha siya ng isang piraso. Hinati niya ito sa gitna. Ang kalahati ay para sa kanya. Ang kalahati ay inilapag niya sa isang maliit na mangkok sa sahig. Oh, kain na. Malambing na utos niya. Kumawag ang buntot ni Tagpi. Wag, wag, wag. Parang pamaypay sa bilis. Kumain ang aso ng may gana. Pinanood siya ni Lolo Tasio. Sa panunood niyang iyon, may munting ngiti na sumilay sa kaniyang labi. Isang ngiti na hindi na niya nagagawa noong mga nakaraang linggo. Alam ninyo, may hiwaga ang pagkakaroon ng alaga. Sila ang mga nilalang na hindi humihingi ng paliwanag. Hindi nila tatanungin kung bakit mahirap ka. Hindi nila tatanungin kung bakit malungkot ka. Basta't nandyan ka, sapat na sa kanila. Ang pagmamahal nila ay buo. Walang lamat, walang kondisyon. Para kay Lolo Tasio, si Tagpi, ang kaniyang angkla. Sa dagat ng kalungkutan na kaniyang nilalangoy, ang asong ito ang pumipigil sa kanya para hindi siya tangay ng alon. Pagkatapos mag-almusal, lalabas sila sa bakuran. Bit-bit ni Lolo Tasio ang kaniyang itak kahit wala naman siyang gagawing mabigat. Nakasanayan na lang niya. Maglilinis siya ng mga damo sa paligid ng mga puno ng saging. Si Tagpi naman ay maglalaro sa tabi. Hahabulin ng aso ang mga paru-paro. Tatalon ito sa mga tuyong dahon. Ras, ras, ras. Ang tunog ng paglalaro nito ay musika sa tainga ng matanda. Minsan, titigil si Lolo Tasio sa pagtatabas. Papunasan niya ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. At tatawagin niya ang aso. Tagpi. Halika rito. Lilingon agad ang aso. Tatakbo ito palapit ng mabilis. Ang dila ay nakalawit. Ang mata ay nagniningning. Hihinto ito sa tapat ng matanda at uupo. Hihintayin ang haplos sa ulo. At hahaplosin naman siya ni Lolo Tasio. Ang kamay na magaspang, na sanay sa hirap, ay nagiging napakalambot kapag dumadampi sa balahibo ng aso. Mabuti ka pa, bunso. Ang bulong niya. Hindi mo ako iniiwan. Madalas ko silang makita kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay nila. Nakaupo sila sa ilalim ng punong akasya. Kinakausap ni Lolo Tasio ang aso. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa panahon, tungkol sa presyo ng bigas, tungkol sa mga alaala ng kaniyang kabataan. Maaaring isipin ng iba na nasisiraan na ng bait ang matanda. Bakit niya kinakausap ang hayop? Nakakaintindi ba yun? Ngunit para sa akin na isang maestro, nauunawaan ko siya.
Hindi naman sagot ang hanap ni Lolo Tasyo. Ang hanap niya ay tagapakinig. Ang hanap niya ay presensya. Sa mundong ito na masyadong maingay at mabilis, minsan, ang kailangan lang natin ay isang nilalang na uupo sa tabi natin at mananatili. Si Tagpi ay isang mahusay na tagapakinig. Itatagilid niya ang kaniyang ulo kapag nagsasalita ang matanda, para bang iniintindi niya ang bawat salita. Minsan, ipapatong niya ang kaniyang baba sa tuhod ni Lolo Tasyo. Titingin siya ng diretso sa mata ng matanda. Sa tingin na iyon, parang sinasabi niyang, "Nandito ako, huwag kang mag-alala." May isang hapon na hindi ko malilimutan. Pauwi ako galing sa paaralan. Nadaanan ko ang bahay nila. Nakita ko si Lolo Tasyo na may hawak na lumang damit. Iyon ang damit ng kaniyang anak. Isang kupas na t-shirt na kulay asul. Yakap-yakap ito ng matanda. Nakasubsob ang mukha niya sa tela. Ang balikat niya ay umaalog. Umiiyak siya ng walang tunog. Sa tabi niya, nandoon si Tagpi. Hindi tumatahol. Hindi naglalaro. Nakadikit ang katawan ng aso sa binti ng matanda. Dinidilaan niya ang kamay ni Lolo Tasyo. Dahan-dahan, paulit-ulit. Iyon ang paraan ng aso ng pagdamay. Hindi niya kayang punasan ng luha, pero kaya niyang iparamdam na hindi nag-iisa ang umiiyak. Napahinto ako sa paglalakad. Gusto kong lumapit. Gusto kong tapikin ang balikat ni Lolo Tasyo. Pero alam kong may mga sandali na dapat nating irespeto. Ang sandali ng pagdadalamhati ay sagrado. Kaya't tumuloy na lang ako sa paglakad. Dala ang bigat sa aking puso. Mula noon, mas naintindihan ko ang halaga ni Tagpi. Siya ang gamot sa sugat na hindi nakikita. Siya ang tapal sa pusong nagdurugo. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malalim ang samahan nila. Hindi na sila mapaghihiwalay. Kung saan pupunta si Lolo Tasyo, nandoon si Tagpi. Sa palengke, sa bukid. Kahit sa pagsimba tuwing linggo, naghihintay ang aso sa labas ng simbahan. Ang mga tao sa baryo ay nasanay na rin sa kanila. Ayan na ang mag-ama, ang biro ng ilan. Pero walang mali siya ang biro. May halong paghanga pa nga dahil nakikita nila kung paano binago ng aso ang matanda. Bumalik ang kulay sa mukha ni Lolo Tasyo. Natuto siyang tumawa muli. Kahit ang tawa niya ay mahina lang, sapat na iyon. Sapat na iyon para sabihing may buhay pa sa loob niya. Minsan, nakikita ko silang naglalakad sa pilapil tuwing dapit hapon. Ang langit ay kulay, lila at ginto. Ang hangin ay humahaplos sa palay. Nauuna si Tagpi na tumakbo. Tatalon-talon siya sa damuhan. Tapos, hihinto siya at lilingon sa matanda. Hihintayin niya si Lolo Tasyo. Hindi siya mauuna ng sobrang layo. Sisiguraduhin niyang nakikita pa rin siya ng kaniyang amo. At si Lolo Tasyo naman, lalakad ng banayad. Nakangiti habang pinapanood ang aso. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya siguro ang sakit ng pag-alis ng anak. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay payapa. Ang mundo ay buo. Iniisip ko minsan, marahil si Tagpi ay padala ng anak niya. Marahil, noong umalis ang binata, alam niyang hindi kakayanin ng ama ang mag-isa. Kaya iniwan niya ang bahagi ng kaniyang puso sa asong ito. Kaya kapag niyayakap ni Lolo Tasyo si Tagpi, niyayakap na rin niya ang kaniyang anak. Kapag kinakausap niya ang aso, kinakausap na rin niya ang binatang nasa malayo. Ang buhay ay puno ng mga sorpresang ganito. Akala natin, kapag nawalan tayo ng mahal, wala na tayong matitira. Pero minsan, ang pagmamahal ay nagbabago lang ng anyo. Minsan, nagiging itong isang asong may basang ilong at may buntot na hindi napapagod kumawag. Ngayon, heto na naman ang gabi. Ang dilim ay muling yumayakap sa baryo. Tingnan ninyo ang bahay ni Lolo Tasyo. May maliit na liwanag mula sa lampara. Kung sisilip kayo sa bintana, makikita ninyo sila. Nakahiga na ang matanda sa papag. At sa tabi niya, sa sahig, nandoon si Tagpi. Bantay sarado, tahimik ang gabi. Payapa ang tulog ng matanda dahil alam niyang may kasama siya.
Hindi siya nag-iisa sa gitna ng dilim. May isang puso na tumitibok kasabay ng sa kanya. Ngunit ang buhay, tulad ng panahon, ay hindi laging maaraw. May mga bagyong dumarating ng walang pasabi. May mga pagsubok na susubok sa tatag ng kahit na anong samahan. Habang pinagmamasdan ko sila ngayong gabi, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang katahimikan ay tila may dalang babala. Ang hangin ay tila bumubulong ng isang paparating na lungkot. Ayaw ko sanang isipin. Gusto kong maniwala na magiging ganito na lang sila palagi. Masaya, payapa, magkasama. Pero alam natin ang takbo ng mundo. Ang bawat saya ay may kapalit. Ang bawat pagsasama ay may hangganan. At sa kwento ng mahihirap, madalas ang tadhana ay sadyang malupit. Huwag muna nating isipin ang bukas. Dito muna tayo sa ngayon. Sa sandaling ito kung saan ang isang matanda at isang aso ay magkasamang nananaginip. Ang paghinga nila ay sabay. Ang tibok ng puso nila ay iisa. Ito ang ganda ng buhay na simple. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa ginto o pilak. Nasusukat ito sa init ng katawan ng isang kaibigan sa malamig na gabi. Matulog ka ng mahimbing, Lolo Tasyo. Matulog ka ng mahimbing, Tagpi. Ipunin ninyo ang lakas mula sa isa't isa. Dahil sa mga susunod na araw, kakailanganin ninyo ang lakas na iyon. Kakailanganin ninyo ang tatag ng inyong pagmamahalan. Ang gabi ay malalim, ngunit ang pagmamahal ay mas malalim. Sa bawat pagpikit, may pag-asa. At sa bawat paggising, may bagong pagsubok na naghihintay. Dumating ang tag-ulan sa ating baryo nang walang pasabi. Isang hapon, bigla na lamang dumilim ang langit. Ang mga ulap ay naging kulay abo, mabigat at mababa. Tila mahahawakan mo na ang mga ito kung itataas mo ang iyong kamay. Nawala ang init ng araw. Napalitan ito ng hangin na may dalang lamig na sumusuot hanggang sa buto. At bumagsak ang ulan. Tik, tik, tik. Sa simula, mahina lang. Parang nahihiyang kumatok sa mga bubong. Ngunit hindi nagtagal, lumakas ito. Naging bog-bog-bog ang tunog sa mga yero. Ang mga dahon ng saging ay yumuko sa bigat ng tubig. Ang mga kalsadang lupa ay naging putik. Ang buong paligid ay nabalot ng hamog at tubig. Sa ganitong panahon, ang buhay sa baryo ay bumabagal. Ang mga magsasaka ay hindi makalusong sa bukid. Ang mga mangingisda ay hindi makapalaot. Ang lahat ay nakukulong sa loob ng kanilang mga bahay. Naghihintay. Nakikinig sa walang katapusang patak ng ulan. Para kay Lolo Tasyo, ang tag-ulan ay nagdala ng isang mabigat na pagsubok. Dahil sa lamig at dampi ng panahon, humina ang kaniyang katawan. Ang kaniyang ubo, na dati ay paminsan-minsan lang, ay naging madalas. Uhuhu. Uhuhu. Ang tunog ng kaniyang ubo ay sumasabay sa ihip ng hangin. Masakit pakinggan. Parang may kumikirot sa kaniyang dibdib sa bawat pagbuga ng hangin. Naratay siya sa banig. Ang lagnat ay dumapo sa kaniyang noo. Mainit. Nanginginig siya sa ilalim ng kaniyang manipis na kumot. Si Tagpi, ang tapat na aso, ay hindi umalis sa kaniyang tabi. Nakahiga ito sa paanan ng matanda. Ang init ng katawan ng aso ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig na paa ni Lolo Tasyo. Kapag umuubo ang matanda, isaangat ni Tagpi ang kaniyang ulo. Titingin siya ng may pag-aalala. Didilaan niya ang kamay ng amo para bang sinasabing, "Nandito ako, pagaling ka." Ngunit ang pagmamahal ng isang aso ay hindi nakakapuno ng tiyan at hindi rin ito nakakagamot ng sakit. Habang tumatagal ang ulan, unti-unting nauubos ang ipon ni Lolo Tasyo. Ang bigas sa kaniyang tapayan ay paunti ng paunti. Kudkod, tunog ng tabo na sumasayad sa ilalim ng tapayan. Hanggang sa isang umaga, wala nang narinig na tunog ng bigas. Wala na. Said na. Tumingin si Lolo Tasyo sa paligid ng kaniyang kubo. Wala na siyang maibebenta. Ang mga gamit niya ay luma at walang halaga. Ang natitira na lamang ay ang kapirasong lupa na sinasaka niya. Kinuha niya ang lumang papel na nakatago sa ilalim ng kaniyang unan.
Ito ang titulo ng lupa. Luma na ang papel. Naninilaw. Ngunit para sa kanya, ito ay ginto. Ito ang kaniyang pangako. Para sa anak ko to, ang bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay garalgal dahil sa ubo. Kapag bumalik siya, may uuwian siya. May sisimulan siya. Maraming beses na siyang inalok ng mga tagabayan na bilhin ang lupa. Malaki ang halaga. Sapat para magpagamot. Sapat para mabuhay ng mag-inhawa ng ilang taon. Sapat para hindi na siya magutom. Ngunit umiling si Lolo Tasio. Mahina ngunit matigas. Hindi. Ang lupa ay dangal. Ang lupa ay ang kaniyang salita. Kung ibebenta niya ito, parang ibinenta na rin niya ang kinabukasan ng kaniyang anak. Parang pinutol na rin niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanilang mag-ama. Mas pipiliin niyang magutom kaysa mawala ng pamana sa kaniyang bunso. Ngunit ang gutom ay isang malupit na kalaban. Isang araw, habang patuloy ang ulan, narinig niya ang ungol ni Tagpi. Wing. Wing. Mahina. Paawa. Tumingin siya sa aso. Payat na ito. Ang mga tadyang ay bumabakat na sa balat. Ang dating masiglang aso ay wala ng lakas tumayo. Nasaktan ang puso ni Lolo Tasio. Kaya niyang tiisin ang sarili niyang gutom. Sanay siya sa hirap. Pero ang makita ang kaniyang bunso na nagugutom, iyon ang hindi niya kaya. Ang asong ito na walang ibang ginawa kundi samahan siya. Ang asong ito na naging sandalan niya. Wala siyang maibigay. Kahit kanin baboy, wala. Sa gitna ng desperasyon, may kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Isang lalaki mula sa kabilang ibayo. Kilala siya sa baryo bilang mangangalakal. Bumibili siya ng kung ano-ano. Bote, dyaryo, at minsan hayop. Pinapasok siya ni Lolo Tasio. Tumulo ang tubig mula sa kapote ng lalaki papunta sa sahig. Tasio, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay mababa. Nabalitaan kong may sakit ka at gipit ka. Hindi sumagot si Lolo Tasio. Nakayuko lang siya. Gusto ko sanang tulungan ka, patuloy ng lalaki. Tumingin ito kay Tagpi na nakahiga sa sulok. Matagal ko nang gusto ang asong iyan. Matapang. Magandang lahi. Kailangan ko nang magbabantay sa bodega ko sa bayan. Nanigas si Lolo Tasio. Alam niya ang ibig sabihin nito. Bibilin ko siya, Tasio. Diretsahang sabi ng lalaki. Sa presyong makakatulong sa'yo. Pambili ng gamot, pambili ng bigas. At ipapangako ko, papakainin ko siya ng maayos. Hindi siya magugutom doon. Hindi magugutom. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lolo Tasio. Tumingin siya kay Tagpi. Nakapikit ang aso. Halatang nanghihina. Kung mananatili ito dito, pareho silang mamamatay sa gutom. Kung sasama ito sa lalaki, mabubuhay ito. Ang desisyon ay parang isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kaniyang puso. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay nabasag lamang ng tunog ng ulan. Matagal bago nakagalaw si Lolo Tasio. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Ang kaniyang hininga ay mabigat. Tumango siya. Isang maliit at masakit na tango. Inabot ng lalaki ang pera. Ilang papel na gusot. Tinanggap ito ni Lolo Tasio nang hindi tinitingnan. Parang ang papel ay naging baga na nakapapaso sa kaniyang palad. Lumapit ang lalaki kay Tagpi. Naglagay ito ng tali sa leeg ng aso. Nagulat si Tagpi. Tumayo ito ng pilit. Tumingin ito kay Lolo Tasio. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Aw, isang mahinang tahol. Tinalikuran ni Lolo Tasio ang aso. Hindi niya kayang tingnan ang mga matang iyon. Hindi niya kaya. Sumama ka na, bunso. Ang garalgal na bulong niya. Ang boses niya ay basag. Doon, may pagkain. Doon, hindi ka magugutom. Hinila ng lalaki ang tali. Pumiglas ng kaunti si Tagpi. Kikit, kumayod ang kuko nito sa sahig. Gusto nitong bumalik sa paanan ng amo. Sige na, Tasio. Aalis na kami, sabi ng lalaki. Lumabas sila sa ulan. Narinig ni Lolo Tasio ang huling tahol ni Tagpi.
Isang tahol na hindi galit, kundi tawag. Tawag ng isang kaibigang nagtatanong kung bakit siya iniiwan. Oh, oh. Ang tunog ng tahol ay humalo sa tunog ng ulan, palayo ng palayo, hanggang sa maging bulong na lamang ng hangin, hanggang sa tuluyan nang mawala. Naiwan si Lolo Tasyo sa gitna ng kaniyang kubo. Hawak ang perang kapalit ng kaniyang kaibigan. Ang perang magbubuhay sa kanya, ngunit pumatay sa kaniyang puso. Dahan-dahan, bumagsak siya sa sahig. Ang kaniyang mga tuhod ay bumigay. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay bumuhos. Sumabay ito sa patak ng ulan sa labas. Walang nakarinig sa kaniyang pag-iyak. Ang ingay ng bagyo ang tumabon sa kaniyang hikbi. Ang bahay ay naging napakalawak, napakalamig. Ang espasyo kung saan laging nakahiga si Tagpi ay naging isang butas na itim. Walang laman. Nang gabing iyon, sa kabila ng lakas ng ulan, lumabas si Lolo Tasyo. Binalot niya ang sarili sa isang lumang sako. Naglakad siya sa putikan. Ang kaniyang katawan ay mahina, ngunit ang kaniyang isip ay lumilipad. Ang mga paa niya ay dinala siya sa akin, sa bahay ng maestro. Narinig ko ang mahinang katok sa aking pinto. Tok, tok. Pagbukas ko, nakita ko siya. Basang-basa, nanginginig. Ang kaniyang mukha ay maputla, parang inalisan ng dugo. Ang kaniyang mga mata ay pagod na pagod. Maestro, ang bati niya. Ang boses niya ay halos hindi ko marinig. Pinapasok ko siya agad. Pinaupo sa tabi ng kalan. Binigyan ko siya ng mainit na salabat. Inabutan ko siya ng tuyong damit. Wala siyang imik habang iniinom ang mainit na sabaw. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang tasa. Nakatingin lang siya sa apoy ng kalan, sa pagsayaw ng pula at asul na liwanag. Tasyo, basag ko sa katahimikan. Anong nangyari? Ibinaba niya ang tasa. Tumingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng isang tao. Nakita ko ang isang pader na matagal nang nakatayo na biglang gumuho dahil sa bigat ng mundo. Wala na siya, maestro, ang sabi niya. Ang boses niya ay parang basag na salamin. Sino? Tanong ko, bagaman may kutob na ako. Si Tagpi, ang bunso ko. Isinalaysay niya ang nangyari. Putol-putol ang kaniyang kwento. Puno ng paghinto, puno ng paghinga ng malalim. Ikinwento niya ang gutom, ang sakit, ang desisyon, ang huling tingin ng aso. Wala akong nagawa, maestro. Ang sumbong niya. Tumulo ang luha sa kaniyang pisngi. Wala akong kwentang amo. Ibinenta ko ang kaibigan ko para lang mabuhay ako. Hinawakan ko ang kaniyang balikat. Malamig. Ginawa mo ang kailangan, Tasyo. Para sa kanya rin yun. Para hindi siya magutom. Umiling siya. Pero masakit, maestro. Napakasakit. Parang pinutol ko na rin ang huling alaala ng anak ko. Parang iniwan ko na rin siya. Doon ko naintindihan ang lalim ng sugat niya. Hindi lang aso ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang huling piraso ng init sa kaniyang buhay. Nawala ang huling saksi sa kaniyang paghihintay. Iningatan ko ang lupa. Patuloy niya. Hindi ko ginalaw ang lupa ng anak ko. Pero ang kapalit ay ang nag-iisang kasama ko. Niyakap ko siya. Isang mahigpit na yakap ng isang kaibigan. Wala akong masabing salita na makakapawi ng sakit niya. Minsan, ang pakikiramay ay hindi nadadaan sa salita. Nadadaan ito sa pananatili. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Walang humpay. Parang nakikiiyak ang langit sa isang matandang nawalan ng lahat. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahabang gabi sa aming baryo. Nakaupo kami ni Lolo Tasyo sa tapat ng kalan, nakikinig sa ulan, nakikinig sa katahimikan na iniwan ni Tagpi. Ang apoy sa kalan ay dahan-dahang namamatay. Naging baga na lamang ito na kumikislap sa dilim. Si Lolo Tasyo ay nakatulala. Ang kaniyang isip ay marahil ay nasa bayan, nasa bodega kung saan naroon si Tagpi. Iniisip niya kung kumain na ba ito, kung mainit ba ang higaan nito, kung hinahanap ba siya nito.
Ang pagmamahal ay sadyang puno ng sakripisyo. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga bagay na nagpapasaya sa atin para mabuhay sila. Kahit ang kapalit nito ay ang ating sariling pagkawasak. Ito ang aral ng gabing iyon, isang aral na basa ng luha at ulan. Tiningnan ko si Lolo Tasio. Nakapikit na siya. Ang pagod ay dinala siya sa isang idlip. Ngunit kahit sa pagtulog, may bakas ng lungkot sa kaniyang mukha. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Hayaan muna nating hugasan ng ulan ang sakit. Bukas, panibagong araw na naman. Panibagong pakikibaka sa buhay na lalong naging tahimik. Sa pagkawala ng ingay, mas lalong lumalakas ang tunog ng pangungulila. Tumigil na ang ulan. Ang mga ulap na nagdala ng dilim at lamig ay dahan-dahan nang naglaho. Sumilip muli ang araw. Ang kaniyang liwanag ay hindi na kasing tapang ng dati. Mas malambot na ito ngayon. Mas mapagpatawad. Parang isang haplos ng ina sa anak na galing sa pag-iyak. Ang baryo ay bumalik sa dati nitong ritmo. Ang mga magsasaka ay lumabas na muli sa bukid. Ang mga bata ay nagtatampisaw na sa mga natitirang putik sa kalsada. Ngunit sa munting kubo sa dulo ng daan, may nagbago. Si Lolo Tasio ay hindi na lumalabas tuwing hapon. Hindi na siya nakaupo sa kaniyang tumba-tumba. Ang kaniyang bintana ay madalas nang nakasara. Kung bubukas man ito, kalahati lamang. Sapat lang para papasukin ang kaunting hangin. Sapat lang para silipin ang daan kung may dumarating. Ang mga kapitbahay ay nagtaka. Nasaan na si Tasio? Ang tanong nila, ngunit walang nangahas na kumatok. May kakaibang hangin na bumabalot sa kaniyang bahay. Isang uri ng katahimikan na dapat igalang. Isang uri ng sagradong pag-iisa. Alam ko, bilang maestro, na may mga laban na kailangang harapin ng mag-isa. May mga paglalakbay na hindi natin pwedeng samahan, kahit gaano pa natin sila kamahal. Si Lolo Tasio ay naghahanda. Hindi ko alam kung para sa noong una. Akala ko ay nagpapahinga lang siya. Isang hapon, nakita ko siya. Naglalakad siya patungo sa aking bahay. Mabagal ang kaniyang hakbang. Shad. Shad. Ang tunog ng kaniyang tsinelas ay mahina sa lupang tuyo. Nakasuot siya ng malinis na kamisa. Plansyado ito. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakasuklay, bagaman halos puro puti na. May dala siyang isang maliit na bayong. Nang makarating siya sa aking hagdanan, huminto siya. Huminga ng malalim. Tumingala siya sa akin na nakadungaw sa bintana. Maestro, ang bati niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit wala na ang garalgal ng ulan. Malinis na ang kaniyang tinig. Payapa. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa sala. Ang hangin sa labas ay presko. Amoy bagong tabas na damo. Inilapag niya ang bayong sa mesa. Dahan-dahan. Parang may laman itong babasagin. Mula sa loob, inilabas niya ang isang lumang sobre at isang supot na tela. Para saan ito, Tasio? Tanong ko. Tinuro niya ang supot. Iyan ang pera galing sa... Alam mo na. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Tagpi. Hindi na kailangan. Alam naming dalawa. Hindi ko nagalaw. Pagpapatuloy niya. Kahit isang sentimo, hindi ko kayang ipambili ng pagkain ang kapalit ng kaibigan ko. Natahimik ako. Ang perang iyon ay pwedeng naging gamot. Pwedeng naging bigas. Pero pinili niyang magutom kaysa gamitin ito. Ito ang kaniyang huling pagpupugay sa asong minahal niya. Pinuksan niya ang sobre. Inilabas ang titulo ng lupa. Ang papel ay luma na, pero maayos pa rin. Walang punit, walang gusot. At ito, sabi niya sabay haplos sa papel, ito ang lupa ng anak ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kaniyang mga mata ay malinaw. Wala nang luha. Wala nang pag-aalinlangan. Parang dagat na payapa pagkatapos ng bagyo. Maestro, ikaw ang pinakagagalang dito sa baryo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Inurong niya ang mga gamit palapit sa akin. Itago mo ang mga ito. Pakihawakan para sa akin. Bakit, Tasio? Aalis ka ba? Tanong ko.
Kahit na nararamdaman ko na ang sagot sa aking puso. Ngumiti siya. Isang nangiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. Hindi ito pilit. Hindi ito malungkot. Ito ay ngiti ng isang taong tapos na ang trabaho. Hindi ako aalis, maestro. Pero baka magpahinga na ako ng matagal. Naintindihan ko. Sa ating kultura, hindi natin kailangang sabihin ang lahat. Ang tingin ay sapat na. Ang pakiramdam ay sapat na. Kung sakaling bumalik ang anak ko, sabi niya, ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo, iningatan ko. Sabihin mo, hinintay ko siya hanggang sa huli. Kinuha ko ang kaniyang mga kamay. Malamig ang mga ito, magaspang. Pero ramdam ko ang bigat ng kaniyang habilin. Makakaasa ka, Tasyo. Iingatan ko ito. O, parang sarili kong yaman. Tumango siya. Salamat. Ngayon, magaan na ang loob ko. Tumayo siya. Parang nabawasan siya ng isang sako ng bigas sa kaniyang balikat. Mas tuwid na ang kaniyang tayo. Mas maaliwalas na ang kaniyang muka. Hinatid ko siya sa pinto. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kaniyang likod. Para siyang naglalakad papunta sa liwanag. Hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy lang siya. Hanggang sa mawala siya sa liko ng daan. Ang mga sumunod na araw ay naging tahimik. Ayon sa mga kapitbahay, bihira na nilang makita si Lolo Tasyo. Pero tuwing gabi, nakikita nila ang ilaw ng kaniyang lampara. Mahina, payapa. Ang kaniyang mga hapunan ay naging simple. Kaunting kanin, kaunting asin. Minsan, gulay na pinitas sa bakuran. Hindi na siya naghahangad ng masarap. Ang katawan niya ay unti-unti nang bumibitaw sa mundo. Pero ang kaniyang kaluluwa ay busog. Busog sa pag-asa na nagawa niya ang dapat niyang gawin. Nilinis niya ang kaniyang bahay. Inayos ang mga gamit. Ang mga damit ng kaniyang anak ay tinupi niya ng maayos at inilagay sa tampipi. Ang sahig ay kaniyang pinakintab. Isang gabi, naging napakatahimik ng baryo. Wala kang maririnig na kahol ng aso. Wala kang maririnig na iyak ng bata. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Ang buwan ay bilog na bilog sa langit. Nagbibigay ito ng pilak na liwanag sa mga bubong ng nipa. Sa loob ng kubo, inilatag ni Lolo Tasyo ang kaniyang banig. Ito ang banig na hinabi pa ng kaniyang asawa noong nabubuhay pa ito. Luma na, pero matibay. Humiga siya. Inayos niya ang kaniyang unan. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kaniyang dibdib. Tumingin siya sa kisame. Tumingin siya sa mga anino na nililikha ng lampara. Sa kaniyang isip, marahil ay nakikita na niya sila. Nakikita niya ang kaniyang asawa na nakangiti. Nakikita niya si Tagpi na tumatakbo palapit sa kanya. Kumakawag ang buntot, masigla at malusog. At marahil nakikita niya ang kaniyang anak. Hindi ang anak na umalis ng may galit, kundi ang anak na batang-bata pa. Ang anak na tumatawa habang nakasakay sa kanyang balikat. Pumikit si Lolo Tasyo. Huminga siya ng malalim. Isang paghinga na puno ng pasasalamat. Pasasalamat sa ulan na nagdilig sa kaniyang pananim. Pasasalamat sa araw na nagbigay ng init. Pasasalamat sa aso na nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. At pasasalamat sa pag-asa na balang araw, magkikita-kita rin silang lahat. Ang lampara sa mesa ay unti-unting naubusan ng langis. Ang liwanag nito ay kumurap-kurap, plip, plip, hanggang sa tuluyan itong namatay. Ang dilim ay bumalot sa silid, ngunit hindi ito nakakatakot. Ito ay dilim na mapayapa, dilim na parang yakap ng isang kaibigan. Kinabukasan, hindi sumikat ng maaga ang araw. Ang langit ay maulap, pero maliwanag. Napansin ng kapitbahay na tanghali na ay hindi pa nagbubukas ng bintana si Lolo Tasyo. Walang usok na lumalabas sa kanyang kusina. Walang tunog ng pagwawalis sa bakuran. Tinawag nila ako. Maestro, si Tasyo. Baka na paano na? Pumunta ako sa kaniyang bahay. Kumatok ako. Tok. Tok. Walang sumagot. Tinulak ko ang pinto. Hindi ito nakakandado. Bumukas ito ng kusa na parang hinihintay talaga akong pumasok.
Ang loob ng bahay ay malinis, maaliwalas, walang gulo. Nilapitan ko ang banig at doon nakita ko siya. Nakahiga si Lolo Tasyo. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit ng maayos. Ang kaniyang mukha ay payapa. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng hirap. May munti pang nangiti sa kaniyang mga labi. Para lang siyang natutulog. Isang mahimbing na tulog pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho sa bukid. Hinawakan ko ang kaniyang kamay. Malamig na ito, pero malambot. Wala na ang tigas ng kalyo. Pahinga ka na, kaibigan. Ang bulong ko. Nakauwi ka na. Sa paanan ng kaniyang banig, napansin ko ang isang bagay. Ang lumang tsinelas niya ay maayos na nakalagay. At sa tabi nito, ang maliit na mangkok na dating kainan ni Tagpi. Malinis din ito. Nakataob. Naluha ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ganda ng kaniyang pag-alis. Inayos niya ang lahat. Hindi siya nag-iwan ng bigat sa iba. Binuhat namin siya ng may paggalang. Ang buong baryo ay nakiramay. Walang masyadong iyakan. Ang lahat ay tahimik. Alam ng lahat na si Lolo Tasyo ay pagod na. Alam ng lahat na deserve na niya ang pahinga. Inilibing namin siya sa tabi ng puno ng akasya kung saan madalas silang tumambay ni Tagpi. Ang hangin doon ay presko. Ang lilim ay malawak. Ang kwento ni Lolo Tasyo ay natapos na sa mundong ito. Ngunit ang kaniyang alaala ay mananatili. Ang titulo ng lupa at ang pera ay nasa akin pa rin. Nakatago sa ilalim ng aking kama. Hihintayin ko ang kaniyang anak. At kapag dumating siya, ikukuwento ko sa kanya ang lahat. Ikukuwento ko ang tungkol sa isang ama na naghintay. Tungkol sa isang aso na naging kapatid. At tungkol sa pagmamahal na hindi sinusukat sa yaman, kundi sa pagtitiis. Ngayon gabi na naman, tumingin kayo sa langit. May isang bituin na nagnining-nining ng mas maliwanag kaysa sa iba. Katabi nito ang isang maliit na bituin na kumukurap-kurap. Iniisip ko na lang, baka sila yon, si Lolo Tasyo at si Tagpi. Magkasama na ulit. Naglalakad sa isang pilapil na ginto, kung saan hindi na sila magugutom at hindi na sila magkakahiwalay kailanman. Matulog na tayo. Ang mundo ay payapa na. Ang mga kwento ay tapos na. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging natitira ay ang pag-ibig na hindi namamatay. Lumipas ang maraming panahon. Ang mga dahon ng matandang akasya ay ilang beses nang nalaglag at muling sumibol. Ang ulan at araw ay nagpalitan sa pagyakap sa ating baryo. Ngunit ang lupa ni Lolo Tasyo ay nanatiling tahimik. Naghihintay. Hanggang sa isang hapon, dumating siya. Isang lalaki ang bumaba sa bus sa kanto. May kaputian na ang kaniyang buhok sa sentido. Ang kaniyang balat ay sunog sa araw, tanda ng pagtatrabaho sa malayo. Dala niya ang isang lumang tampipi. Mabagal ang kaniyang lakad patungo sa munting kubo. Huminto siya sa tapat ng gati na kawayan. Hinawakan niya ang bakod. Krikit. Tumunog ang lumang kawayan, tila bumabati sa pagbabalik ng isang kapamilya. Nilapitan ko siya. Hindi ko na kailangang magtanong. Kilalang kilala ko ang mga mata niya. Iyon din ang mga matang nakita ko kay Lolo Tasyo. Malalim at puno ng emosyon. Maestro, bati niya nang makita ako. Ang boses niya ay may halong pagod at galang. Hinihintay ka niya, ang tanging nasabi ko. Inimbita ko siya sa aking bahay. Kinuha ko sa ilalim ng aking kama ang mga bagay na itinago ko ng matagal, ang lumang sobre at ang supot na tela. Inabot ko ito sa kanya. Ito ang pamana ng iyong ama, ang titulo ng lupa, at ang perang kapalit ng kaniyang huling kaibigan. Binuksan niya ang supot. Nakita niya ang mga gusot na pera. At habang ikinukwento ko ang tungkol kay Tagpi, tungkol sa gutom, at tungkol sa sakripisyo, dahan-dahang yumuko ang lalaki. Wala siyang sinabing salita. Ngunit nakita ko ang pagbagsak ng kaniyang balikat. Ang kaniyang mga kamay ay humigpit sa hawak na supot. Hik! Hik! Ang tunog ng kaniyang pag-iyak ay mahina. Parang batang nagpipigil ng luha. Doon niya naintindihan ng lahat.
Ang pagmamahal ng kaniyang ama ay hindi nawala. Nanatili ito. Inipon ni Lolo Tasyo ang bawat patak ng pag-ibig sa mga bagay na iniwan niya. Sa lupa na hindi ibinenta, sa perang hindi ginastos, ng gabi